Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Ngayon ay nakareceive po ako ng regalo. Maganda pong pang-renovate po ng bahay. Opo, sobrang saya ko po. Tara, samahan po ninyo ako. Ayan, galing po sa Finnish mother ko. Hindi ko po siya kinuha ng video kasi hindi daw po siya kagandahan ngayon. Arte. Meron po akong late gift sa kanya. Galing po sa kanya. Ibig sabihin po ng Bensonile to Benson. May puso pa po. Bigyan po sa akin to ng Finnish at Finnish mother ko po. Diba, sweet. Pang-renovate po ito ng bahay. Pakikita ko po sa inyo yung plano ko dito sa bahay na pare-renovate. Pwede ko nang gawin din ngayon. Winter. Simple lang naman eh. Pakikita ko po ngayon. Mahaba pa naman ang oras eh. Ayan, ito po yung re-renovate ko. Yung bahay po. Yung bahay po ng aking alagang aso. Diba? Kasi naisip ko hindi masyadong bagay yung mga paso ng mga succulents. So, gagawin po natin yan yung parang sarili niyang bahay. Diba? Sabi ko sa inyo, may renovate akong bahay. Mga materials po natin gagamitin. Meron tayong bato. Pinitik ko lang po yung sa mga daan-daan. Siyempre tayo gagasun. Malmal kaya ng bato. Pero supot. Naku, 15 to 20 euro yata. Libre naman yan eh. Hindi ko naman hilaltak sa kaugatan ng mga puno yan. Ito binili ko yung lupa ng cactus. Hindi ko na pakikita mamaya. Makikita niyo po. Tapos may nabili po mga bagong succulents. Pakikita ko po sa inyo mamaya. Siyempre surprise po yung iba. Diba? Ito po meron po ditong clay pebbles. Yan po gagawin kong toppings. Ibabaw. Pag nalagay na po natin ang lupa. Ayan, ito po setup po natin. Binuksan ko po medyo yung bintana para palit naman po yung hangin dito sa loob ng bahay. Narinig ko yung neighbors ko yung nasa terrace niya. Mukhang may guest, mukhang nagkakape at kumakain. Yung terrace niya naman po kasi meron na pong glass na support, pero maririnig nyo pa rin po. Naririnig ko yung mga kaluskus ng mga kubiertos. Nakakatuwa po kasi may mga edad po yung ko eh. Kaya pag may bisita, masaya po ako. Nalinis ko na po ito, itong frame. Ano po ito eh, parang mini greenhouse. Nabili ko po yun sa isang nagmamayaman na shop. Pero sale, alam nyo naman po, hindi ako bibili ng mga bago. Ito po yung kaligayahan ko talaga, isa sa kaligayahan ko po talaga, ang pagtatanim. So, syempre, alam nyo naman din po, kung mahilig po sa mga paintings, sa mga figurative arts, texture, yung mga ganito yung mga scene. Mahilig po sa mga succulents din. So, gagandahan po natin. Yung mga tatanggalin ko po dito, pupunasan ko lang. Yan. Tapos ito, meron po itong protection na plastic. So, madali po siyang tanggalin. Nakikita ko po sa inyo yung technique. Kung meron kayong mga indoor at pagtataniman po ninyo ng mga succulents. Ito, tanggalin na po natin. Medyo malikabok. Kakat ko muna at lalagay ko po sa isang plastic bag. Ayan po, nalinis ko na, natagal ko yung pebbles. Dapat po talaga dry na dry dahil ito po galvanized. May butas naman po ito sa gilid. Balik po natin itong support. Kasi kapag nagdilig dito, kaya may ganito, pag nabasa po syempre itong ilalim, kakalawanin. Ganda po na ng sistema. Maglalagay po ako dito ng trash bag. Mas maganda po kasi may suporta muna. Bago po tayo maglagay ng lupa, trash bag para doble yung suporta. Diba? So meron po ako dito malaking trash bag. Pag mag-umpisa po kayo ng maganto, pag nagmamaroon kayo sa mga arts and crafts, magsukat-sukat naman kayo, di ba? Huwag kayo mag-assume ba kasi mamaya nagde-demo kayo eh. Mali-mali na pinagagawa niyo pag mamarunong.
Lagyan po muna natin to. Ito po ang technique. Para sa mga indoor plants. Siyempre sa inyo, di ba? Lalo na po yung may mga 4 season na bansa. Yung may mga winter, na gusto maghalaman, hindi kayo makapag isip ng iba pang idea. So ayan, na-flat ko na po. Gagawin ko po ngayon, maglalagay na ako ng lupa. Mamaya po maniwala kayo, magiging yayamanin po dating yun. Yes, I know it. So meron po ako ditong lupa. Tandaan po ninyo, ang bawat halaman may kanya-kanyang pangangailangan ng lupa. Bumili po ako ng cactus na panglupa, lupa na pang cactus. Yun. Tandaan po ninyo sa pagkilos po sa loob, napansin po ninyo, like, may suporta po akong plastic para yung lupa hindi naman mag-spread sa bahay ninyo. Para yung pagiging buraranan nyo sa pag-prepare ng mga ganito. Di ba? Hindi kumalat yung lupa at hindi kayo mahirapan maglinis pagkatapos. Isan po natin sa gitna. Parang isa lang talaga to. Enough for this one. Nakakali Yan. So, yung mga basura, nilalagyan. Yun po natin, i-flat natin patagilid. Di ba? Dahil kasi yung mga ibang cactus na, yung paso ng ibang cactus, may lupa pa yun. So, hindi masasayang. Ihahalo ko dito mamaya. So, unahin ko po muna. Yung mga cactus din po na ililipat ko dyan, may mga lalagyan. Para pag nagtatanggal ako, di ba, yung mga extra lupa, maganda po medyo kikilitiin po ninyo. Lalabas po ninyo yung yung ugat. Huwag naman po masyadong madiin. Kung meron kayong pang mga patusok-tusok sa cactus, mas maganda. Dahil ako naman ay hindi nakakariwasa sa pamumuhay, hindi pa ako nakakabili ng mga ganun. Mahal dito. Lagay ko po muna dito. Kanya po gagawin ko. Ingat-ingat din po. So sa mga tindahan dito, may nabibili pong mga cactus na may plastic. Bakit? Para hindi kayo matusok. Ito po yung purpose po niyan. So pag tinanggal nyo, pwede nyo pabalik na ganito. O, di ba? So, when nyo baligta rin, nakakatusok pa din. Dito kalitin po ng ugat. Huwag nyo pong puputol-putulin yung ugat. Kasi nasa indoor po ito. Yan. Ganda po kasi bago yung soil nakakapitan ng cactus. Tatago ko po muna ang mukha ko dahil ang focus natin dito sa pagmamarunong ko. Ayan. Then, balik na natin sa pot. Ouch! At least social, di ba? Ouch! Ayan. So, lilinisin ko pa po yung dalawa na yun. Mamaya ko dalawa po, pakikita kong maigagalaw ko po yung mga daliri ko sa mga tusok ng cactus. Ayan. Pag ganyan po, naghahalo kayo ng lupa. Pag may nakita ko yung mga ugat, tanggalin po ninyo. Nahalo ko na po yun ng maayos. Yung bagong lupa saka yung lumang lupa. Kasi yung bagong lupa naman po, mataba. So, gawa kayo ng shape na gusto ninyo. I-flat po muna natin, i-level natin dun sa edge o sa gilid ng ating taniman. Yan.
Ganyan po muna gawin nyo. Ito po yung mga pinaka talagang ginagamitan ko ng Kaya kasi hindi ko alam kung yung utak ko ay ano ba magana ba. Yan, ganyan po muna. Ngayon, ano ba ang gusto ninyong gawin? Tira sa positioning ng mga halaman. So ang gagawin ko po parang nasa gitna si yung aso ko. Ito. Nasa gitna. Nasa taas ng bundok. Saka yung bahay niya. So gagawin ko po muna. Maglalagay ako ng konting lupa sa ibabaw. Ganyan lang po yan. At may bato tayo dito. Hanap tayong flat. Yung tungtungan ng bahay niya. Wala akong flat. Wala akong nakitang flat. Yan. Tungtungan ng bahay niya. Kasi mamaya lalagyan naman mo natin ng Hindi naman siya tutumba siguro. Ayun. Lakas mga boys ito. Yan. Ano pa tayo? Isang bato pa. Suporta sa likod. Para hindi naman mahulog. Yan. Gusto po talaga ng cactus din. Siksik yung lupa. And then, lahat natin yung gilid. Para nakikita natin yung pantay yung lagay ng lupa. So, yung medyo malapit sa bahay, dito ko po itatanim yung medyo maliliit na cactus. For example, this one. Ouch! Itusok din pala yun. Okay, mamaya, magtsachani ako ng mga tusok ng cactus sa kamay ko. So, gagandahan natin yung positioning. Yan dito sa gilid. Yan. Di ba? Yung maliliit lang muna. Tapos sa likod, papaligiran natin. Kunyari may punong mataas sa likod. Huwag niyo po masyadong didikit-dikitin kasi pag lumaki po yan, baka magagawa niyo ugat. Mahirapan kayo pag-iwaiwalayin. May space po dito sa likod, hindi nyo lang nakikita. So kung nakikita po ninyo, wag mo na yung mukha ko. Wag mo na. Ang lakas makabuhay sa sarap dagukan. Ay, bawasan natin itong ilalim. Para yung ugat spread. Pag winter time po nga pala, ito tip sa may mga may mga 4 seasons naman sa, huwag niyo pong didiligan ng cactus. Kasi itong lupang nilagay ko po, may moisture na to. Dahil ang cactus pag winter time, lalo na nasa indoor, hindi po yan lalaki. Kaysa dito. Natutulog lang po sila. Nagkamit po ako ng tong dahil itong isa. Higa ko muna. Ganyan po ang teknika. Yan. Itong may bandang ugat. Malaki pala. Ito po sa ugat po ninyo pipisilin. Huwag po dun sa tangkay kasi masisira po yun. Yan. Then dito. O, diba? Ouch! Okay lang po yun. Wala pa naman po lumalabas na dugo. Lakas ang tama ako. Tabunan po natin ang lupa. Meron na pala ako dito kutsara. Dito. Kailangan po talaga iinan natin yung lupa para kumapit po yung konting moisture
Ito sa cactus, hindi po kailangan ng masyadong maraming moisture. Ayan, kung meron pa po kayong mas magandang technique at mas marunong kayo, hindi ko naman sinabing marunong ako. Ibig sabihin mas may alam kayo sa pag-ayos ng cactus sa indoor. Please, feel free to comment. With brain. Tapos na tama, ano? Yan. Ayan, ang dami ko ng tusok. Tapos, dito sa gilid, yung malaki. Yung malaking ano. Maganda ba? Dito. Magkabilang gilid yung malaking cactus. Yan. Kailangan may lupa din po yung ilalim, ha. Huwag niyo po isasagad yung pag naglipat kayo Meron po ako ditong barrel cactus. Matagal na po sa akin to. Maliit pa to baby pa Yan. Yun po sa may pinaka lupa ninyo. Totong. Tapos gamit na lang kayo ng alalay na kutsara. Ito. Hindi masyadong malalim ang buo ng tinik sa laman ko. Yung hawakan nyo. Dami ko ng tinik. Put ko lang muna nga. Siyempre marami naman technique, di ba? Kung paano kayo mahihirapan. Buksan natin ang bagya. Kasi tumidikit sa... Ayun! Buksan pa ako pa. Sikan mo na ng lupa. Sikan ko na ng bato para hindi siya tumumba. Then lupa. Ay ha? Ganun, para konti lang ang tusok sa balat niya. Press natin. Dito naman sa kabila, ito. Hindi ko po alam mga variety ito kasi itong tinalam ko na to, mga iba-iba namang variety. Ito. Wala naman siyang tinik masyado dito sa... Ayoko na masyado lubog to kasi mababaw yung rooting. Yung masyadong dikit. Yan, na-place ko na po. Ayusin ko na po muna yung lupa at pakikita ko po sa inyo paano paglagay ng gravel. Ayan, smooth na po. Lagay na po tayo ng hindi pala gravel. Wala nga pala akong graba. Etong clay pebbles. Dahin po natin dito sa mga pinagsingit-singitan. Ako mamaya ko na lang kaya linisin to. Mamaya ko na lang linisin. Ayan po. Para yung moisture ng lupa hindi agad mag-evaporate. Dahil maalikabok po yung ating clay pebbles, yun po yung sprayan po natin. Linisan ko po muna ng maayos. Gamit po kayo ng toothpick para walang masyadong alikabok o dumi o yung mga clay pebbles na sumiksik sa gilid-gilid para mas malinis tignan po, di ba? Gumawa naman kayo nito dahil hindi para please yung dadalo sa inyo. Sarili nyo dapat kung saan kayo masaya.
Kasi mamaya may bibisita sa inyo. Ano na naman to? Anong pautot na naman to? Mga ganun mga entrada ng mga naiingit. Pero pag pumunta ko sa bahay nila, gagayahin. Di ba? Ibang style ang gagawin. Ano mga ingit eh? Magbubuisit na yun. Yan. Yan. Dito na po natin sprayan. Yung clay pebbles lang. Medyo iwasan ko yung cactus. Kasi ayaw po nitong mga cactus na to na ito pwede itong isa na to. Saka ito. Pag bumibili po ako, tinatanong ko, pero yung mga yun ayaw masyado ng tubig. Barrel cactus. Maraming pangalan yung barrel cactus eh. Ito, mother-in-law's chair or stool, yung upuan. Talagang pag matutulis, tataliman. Bakit kaya naka-refer? Talagang nakapangalan sa mga biyanan. Na babae. Bakit nga ba? O, diba? Ganda po ng setup. Lagyan na po natin yung aking may-ari ng bahay. O, diba? Tapos, ang pagtanggal po nito, ang gagamitin nyo po dito, gunting. I-level nyo lang po dun sa edge. Medyo batakan nyo lang po ng konti ah. Huwag lang po yung batak na batak. Ibig sabihin yung nararamdaman nyo na pumapantay dun sa taas o sa puputulan ninyo yung taas ng taniman ninyo. Ito pwede nyo pong gawin to sa kahit anong taniman, sa paso o sa malaki. Ayan po, di ba? Hindi pa po tapos yan. Ayoko po maglagay ng mga puting graba dito sa gilid. Bakit? Para ma-emphasize po yung kulay po nito. Kung maglalagay ko ng puting graba, siguro sa gilid. At maganda mayroong mini na bakod. Di ba? Ganda pong tingnan. Ito pong plastic. Dahil nag-spray ako, pinatutuyo ko pa po. At lalagyan ko po itong suporta ng scotch tape. Para mas tidy o mas neat o malinis o maayos tingnan. Ayan, tuyo na po yung gilid. Hindi ko po lalagyan ng buong buo po yan. Para makahinga kasi ang plastic po, pag may moisture po sa ilalim. So kapag nagka-moisture po itong galvanize, kakalawagin. Kailangan nakahinga po siya. Lalagyan lang natin ibang part na may suporta. Selected lang. Kasi bala ko rin po maglagay ng mga bato sa gilid. Parang, alam nyo na, parang ito po yung pinaka first setup ng project po natin. Diba? Basta ito. Malinis tingnan. Hindi ko manilalagyan yun. Pagkata nakaka-relax. At mamaya tatapot ko po muna ito sa ilaw para matuyo kasi magagabi at basa. Baka mamaya kinabukasan eh mabulok dahil in-spray ko na rin po yung cactus. Ayan po mga kabayan. Tapos na po ang renovation ng bahay. Bahay ng aking munting aso. Siyempre yung budget naman po na ibig sabihin regalong binigay po sa akin yung budget. Tama-tama naman po pambili ng marami. Ito po ay parte ng ginastos ko ay napunta po dito sa niregalo po sa akin ng Finnish mother ko. Sa ng Finnish father ko. Ganda po talaga sinisiksik-siksik. Yan po kasi gusto ng cactus eh. Paano po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong oras na inila sa Pinilakan Lakbay. O, diba? Pakikita ko po pala mamaya. Hindi pa po tayong papaalam. Tatapat ko po yan sa ilo para makita nyo po yung itsura habang pinapatuyo ko yung lupa.
So po kasi matuyo muna yung mga tubig eh. Kasi pag nagsa yung tubig, ako. Ito nabili ko po ito, maliit pa ito eh. Saka ito ngayon medyo ganyan na. Dati ganyan lang po lilit yan eh. Itong barrel cactus kaya dahan-dahan siya tumutubo. At least buhay pa rin. Basta pag winter time daw po, huwag kayong magdidilig ng cactus or succulents pag nasa indoor. Ayun po sa nalalaman ko pag may yelo sa labas. Kung wala namang yelo sa labas at maganda araw, depende po sa inyo. At magpapalit po kayo ng lupa sa summertime para mas maganda po yung tubo o yung growth po ng inyong mga succulents or cactus. Cactus part po ng succulent, di ba? Pag-correct po ako. Ayun po mga kababayan, di ba? Iyan ko po munang matuyo at makahinga po yung cactus dahil kapag basa po yan at hindi na ito yung lupa, tepok po lahat yan. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilakan Lakbay. Talagang marami po tayong pwedeng gawin sa loob ng bahay. Tulad ko na nag-iisip kung paano lilibangin ang sarili. Kung saan kayo masaya, gawin ninyo. Ganun lang po yun. Maraming salamat po. Basta lagi po tayong positive vibes. Good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.